Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ating panoorin ang muling paghaharap nila former World Championship Challenger Yan Nepomniachtchi and World Champion Ding Liren ng China. Ayan, kung inyo pong matatandaan itong nakaraang bakbakang World Chess Championship na nangyari, nanalo si Ding Liren. Dito, laging memorable ang paghaharap ng dalawa dahil naaalala natin ang World Chess Championship. Magiging matamis ba ang paghihiganti or magiging mapait para kay Nepo? Sa end part, papakita ko sa inyong standing. Ang ginawa ni Nepo, nag-E4, E5 naman si Ding, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Roy Lopez, classical, nag-castle, Bishop E7, D3, maagang pagpapakita ng anti-martial gambit. Ayaw pasukin ang sharp D5. Nag-B5, Bishop B3, nag-D6, C3, Castle, A4 para pressure kagad sa queen side, Bishop D7. Ayan, medyo interesting itong line na yan dahil dito madalas ko nakikita yung nag-rook B8, umiiwas lang sa pressure ng A-file. Nag-Bishop D7, Bishop A2. Interesting din ito, ang tindi ha. Dito naman ang madalas ginagawa, Bishop C2 o kaya Knight BD2 develop. Pero nag-Bishop A2, nag-H6, ayun po, nawala na sa talaan ng aklat dahil sa mga recorded moves na naitala na, may tumira ng Queen B8 at may tumira na ng B4. Ayan. Itong H6 bago sa sequence ni Ding at nag-H3 din para proteksyon sa G4, nag-Rook E8, Bishop E3 develop, Rook B8, Knight BD2 at nag-Bishop F8. G4, ayan ang kakaibang tira mga kamatyas. Itong G4 na to ang hindi ko lubos maisip na may ganyan palang line dito. Kasi unang-una, nakapag-castle na at kinukumit dito ni Nepo ang kanyang shield. Parang madidelikado ang White King. Nag-Bishop E6, tinapatan ang light square bishop, kinapture, at kinapture, nag-G5. Para sa akin mga kamatyas, malakas yung bitaw ng G5. Kasi, ayun, napuwersang kumapture, Knight takes G5, and King H2, another good idea by Nepo. Kasi, ang sarap ilagay talaga ang tore para maka-pressure kagad sa Black King. Nag-D5, ayan, para naman maguluhan si Nepo sa kanyang planong pag-build ng malakas sa pressure, ginulo sa gitna, pero nag-Rook G1 pa rin. Hindi pa rin pala mahihinto yan. Nag-D4, takes, and Bishop F4. Bishop D6, ayan. Kumbaga dinadivert talaga ni Nepo eh. Hindi mo mabibigay ang buhos ng atake mo. Guguluhin kita. Ayan oh. Nag-Bishop G3, eto malakas. Kasi ang paparating, eto na po. Mag-E4 then E5. Very solid F4 ang paparating. Kinapture na. Rook takes G3 at gumawa naman ng paraan si Ding para mapigilan pa rin ang paparating na very solid F4. So, dito nag-King G1 para makaiwas muna sa pin at nag-Rook A8. Ayan, para mabaling talaga ang attention sa queen side at wag mabaling sa king side. Takes at nag-Queen B3. Ayun. Tiniret ang pawn sa F7. Nag-Queen D7. Sinimplihan lang ng depensa. At nag-Knight DF3. Ayan, itong Knight DF3, very strong para sa akin kasi nakikita ko po magda Knight H4, magda Knight F5. Naku, napakadelikado na ng king side pag ang knight na yan nakarating sa F5 square. Nag-Rook B8. Ayun. Yan po ang tirang bad move ni Ding dito kasi dinipensahan niya yung B5. Dapat daw ang tira, Rook A1 check, King H2, tapos Knight to D8. Para depensado ang B5 at manatiling napaka-aktibo ng tore sa A1. 'Di ba? Kahit papaano nandyan sa ilalim yan na nang iilang, nagbibigay ng pressure. Pero eto kasing Rook B8 mangyari, ang purpose para dumipensa lang. Samantalang ang puting tore napaka-aktibo. 'Yun ang diferensya, nalugi sa position dito si Ding. Queen C2. Ayan, Queen C2, dadalhin ang queen sa C5 at nag-Rook B6. Okay, dinipensahan ang knight. Nag-E5, atake.
Knight H5, atake din. Rook G4, nag-Rook B8. Another bad move by world champion. Dapat daw po dito, Queen to D5. Ayan, para cover na rin ang C5 square na po pwedeng pagpasukan ng Reyna. Napaka-aktibo pa ng Queen. Kasi nasa sentro eh. Yan, pero nag-Rook B8, sinamantala naman ni Nepo. Uy, di ka nag-Queen D5 ha? Ako ngayon ang kukontrol ng sentro. At nag-Rook D8. Grabe, sunod-sunod. Another bad move by Ding. Dapat daw po dito, balik na lang ulit, Rook B6. Ayan, lamang ang puti. Pero yan na raw ang mas mainam-inam dyan. Pero nag-Rook D8. Ayun, good move ang tira. Knight E4. Oh. Kasi nagbabadya na bibitaw ng mabigat na sakripisyo dyan sa F6. Nag-Queen E6. Para kung umatake man dyan, kakapturein lang, capture, Queen takes. So, okay lang sa black. Pero kapansin-pansin ang evaluation bar na angat ng puti dito mga kamatsas. Ayan. Dito po, bigyan ko kayo ng ilang segundo. Ano kaya ang napakagandang tumbok na tira ni Nepo na gustong-gusto ng computer engine din talaga. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita ng Rook H4. Good move. Nag-Rook D5. Pinaalis muna ang Reyna. Queen A3, another good move. Kasi himbis na aatras sa C2 or sa C1, mas matindi ang Queen A3 dahil nagbabalak din yan ng mga pitik-pitik na pasok ng check. Nag G6 para depensahan ang Knight. Pero ito pong Rook H4, hindi yan basta parang threat lamok lang sa Knight. Talagang pinoprovoke or talagang gusto ni Nepo na mangyari mag G6 para depensahan pero pabukahin ang F6 square. Ayan, weak na lalo. Lalong mahina. So nagbabadya dito na may mga tipong pitik ng sacrifice then magbibitaw ng Knight F6. Ayan, dito mga kamatsas, huling bitaw, huling puzzle din, pakiguess, ang napakatinding tinira dito ni Nepo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po ulit. Congrats sa mga nakakita ng Knight FG5. Napakalakas na tira. Resign si World Champion. Bakit? Nag-resign. Threat ang Queen. Isa-isahin po natin ha. Pag nag-Queen takes E5 dito, may Queen A8 check. Double yan. Ang gagawin yan, posibilidad, ipanghaharang yung Knight. Pero mayroong Rook takes Knight, another excellent sacrifice. Capturein, Queen takes D5, takes sacrifice, may Knight F6 double, ayun. Lalamang ng klarong isang pyesa, walang kapalit ang black. Yan ang laman. Okay? Isa pa, balik tayo. Paano naman kung hindi capturein yung pawn? Halimbawa kung umiwas lang, Queen D7, magro-Rook takes H5 pa rin. Na kapag kinapture, may Knight F6, triple attack. Pero Queen ang kukunin dyan syempre. Okay, ano pa ba ang solution after Knight FG5? Ayon kay Stockfish, Queen C8. Para walang Queen A8 check, wala ring mga sacrifice at mafo-fork ang Queen. Pero ito pa rin ang mangyayari, lalamang pa rin ng isang buong pyesa. Kaya naunawaan yan ni World Champion, nag-resign na mga kamatsas. Ano po ang masasabi nyo sa laban na ito? Naging matamis na paghihiganti sa kamay ni Nepo. Kumbaga kay Nepo, yan talaga pinaka-aasam-asam niya dahil sa sakit at pait na dinanas niya nitong nakaraang natalo siya sa World Chess Championship kay Ding. Yung mga ganitong butil ng laban, talagang gintong-ginto yan kay Nepo para makabawi. Okay? Ito po ang standing nila after round number 10. Sino na ba ang nangunguna? Pinangungunahan ni Super Grandmaster Abdu Satorov Nodirbek ng Uzbekistan. Tied sila ni Gukesh 6.5 points. At si Giring na leading ay pumapangatlo na lamang. Tied sila ni Pragnananda sa 6 points. Vijit, Wegi, Perugia,
Nepo 5.5 points at mula kay Juen Jun, Ding Liren, Warmerdam, Donchenko. Ayan, kay Warmerdam 4 points, Donchenko and Van Forest sa score na 3.5 points. Yan po ang update dito sa malakasang Super Tournament at wait po natin na magiging resulta naman ng round number 11 para maihatid sa inyo ang mga nagbabagang resulta dito sa kanilang bakbakan. Maraming salamat po sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise. Open na po ang ating Shopee link. Type nyo lang sa Shopee ang Kamatsas Sporting Goods Shop at makikita nyo po ang ating mga merchandise, mga products na po pwede nyo pong i-enjoy na i-avail, ha? Ayan, open na po yon. Meron tayong mga t-shirts, jackets, kagaya nito. Ayan, bahala na po kayo. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, subscribe na kayo. Click nyo notification bell all. Ganun din ang ating Facebook page Kamatsas. Click nyo lang ang follow button. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.